So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, ituturo ko lang sa inyo yung 5 bike setup na hindi nyo alam nagiging sanhi na pala ng paghihirap nyo sa inyong pagbabike. So tara, umpisa na natin. So pinakauna sa list natin is yung saddle height. So pag sinabi nating saddle height, ito yung taas or baba ng upuan mo. Now ang nangyayari kasi madalas ganito yung iba tinataasan nila ng sobra dahil para daw astig or maangas tignan. Samantala yung iba dahil sa takot na masemplang or hindi makababa ng ayos sa bike, binababaan naman ng sobra. So ayun, at ang matindi dito ay hindi nila alam na nahihirapan na pala sila dahil sa mga ginagawa nilang ganto. Well, ang purpose lang naman ng saddle height is para alam mo yon, maibuka mo ng ayos yung inyong binti. Kaya dapat makuha mo ng tama yung saddle height na para sa'yo. Dahil pag masyadong mataas, malaki yung chance na hindi mo mapidal lang ayos yung inyong bike. Or maybe baka mahulog ka pa sa bike kung medyo lalampa-lampa ka. Dahil masyado nang bukang-buka yung tuhod mo dun And at the same time naman, pagka naman sobrang baba, hindi mo maibubuka ng ayos yung inyong mga tuhod. Ang matindi pa nga dito, pagpapadya ka pag mababa yung seat post mo, hanggang tiyan mo na yung tumatama na sa tiyan mo yung tuhod mo. Madalas ganyan yung ginagawa ng mga matatanda Tsaka yung mga, yung alam mo yon, yung mga babae. Joke lang. Pero ayun na nga, dapat makuha natin ng tama yung ating saddle height kasi ang number 1 na mananakit dyan is yung ating tuhod at saka yung bewang. Now, para naman doon sa mga nagbababa masyado ng upuan, may mga tao kasi na ang gusto nila is kapag titigil sila, maaabot nila yung lupa. Well, sadly, ay hindi kasi dapat ganun Bale, kailangan nyo talaga dapat matutunan na bumaba sa inyong mga bike. And kung pag-aaralan mo naman ng maigi, madali lang naman yun at saka maliit lang naman yung chance na masemplang ka doon. Kasi kung ikukumpara kasi ang bike sa motor or sa iba pang mga sasakyan, magaan lang naman ito. Kaya madali mo lang din ito matututunan. So pangalawa is yung baliktad na kabit ng gulong. So may mga time kasi na naikakabit kasi natin yung gulong natin ng baliktad and hindi natin alam na isa rin to sa nakakapagpahirap sa pagbabike natin. Now kung makikita nyo yung inyong mga gulong, meron kasi diyang nakasulat na rotation. Tapos meron pa yung arrow. So kung saan nakaturong yung arrow, dapat naka-forward yon dun sa kalsada. May time pagbaliktad yung kabit mo, nakaturo palikod yung yung arrow na yan ang nangyayari pagkabaliktad kasi yung gulong mo, nagiging pigil yung takbo ng bike. Kasi nga 'di ba yung ating mga gulong is meron yung knobs or yan yung mga spikes na yan. Yan kasi naka-pattern kasi yan na pa-forward pagbaliktad yung kabit mo ng gulong, para siyang yung alam mo yung pumipigil ba. Kasi yan, naka-design yan para itakbo ng pauna And ito, naalala ko rin ito yung number 1 na problema ko nung bago pa lang ako sa pagbabike. Ang tagal kong noon, nagtiis nun sa ganto, wala ako sa dati kasi wala akong pakialam kung baliktad yung gulong ko Kahit maraming sasabi sa akin baliktad, hindi ko pinapansin. Dahil ayun na nga, medyo hassle ding magkabit ng gulong lalo na kung wala kang tools. May gulong kasi na napakatigas tanggalin kaya kakatamad na ako. Pero ayun na nga, one time nung tinry ko na itama siya, naramdaman ko agad yung difference na ang sarap sa pakiramdam, ang ganda ng takbo, hindi pigil. So ayun, simula nun, lagi ko na rin itong pinapansin and lagi ko na rin itong pinapaalala do sa mga kakilala ko. So pangatlo is yung laging nakabukas yung inyong lockout ng fork. So ito para ito sa mga nakasuspension. Bale, isa rin kasi sa mga pagkakamali nila is yung laging nakabukas yung lockout nito. Now, marami kasing hindi inilalak ito dahil siguro nasasatisfied sila na patalbog-talbog yung kanilang mga fork, especially yung mga naka-air suspension kasi ayun nga, parang nakakaano rin minsan nakakamangha din minsan Pero yun nga lang, ang mali kasi dito is kapag nagbabounce ito, nagbabounce lalo na kung patag lang naman or walang lubak, nakakaubos kasi ito ng energy Dahil ayun nga, ang daming unnecessary movement sa ganto. Especially sa ahon. Baka yung iba hindi lang napapansin pero ayun na nga, talagang energy draining talaga to So yun, ang tip ko lang naman kung hindi naman lubak yung inyong dinadaanan or kung patag lang naman, ilak nyo na yan para hindi kayo mahirapan kasi nakakahilo rin yan So pang-apat naman is yung maling pagpili ng handlebar. Now sa totoo lang, napakalaki ng epekto talaga ng handlebar sa overall riding experience natin. Dahil ito yung most of the time na hinahawakan natin kumpara sa ibang pyesa. Kaya mahalaga na mapili mo yung tamang handlebar para sa'yo. Now marami kasing klase ng handlebar Meron dyan yung straight, yung may back sweep, yung riser o yung pataas. And then, bukod dyan, mayroon ding iba't ibang haba.
May 800mm, may 650 or 700. Ayun, dapat mapili mo ng tama yan. And ako personally, hindi ko masasabi yung tamang handlebar para sa inyo dahil iba-iba naman yung body composition natin eh. Malaki yung chance na yung para sa akin ay hindi para sa inyo. Kaya ayun, medyo trial and error din yan. Pero pag napili mo, napakalaking ginhawa. So pang last naman sa ating listahan is yung maling klase ng saddle. Now, actually, kung ikukumpara sa lahat ng nabanggit natin sa video ito, bali ito talaga yung pinakamadali manotice eh. Dahil konting mali lang dito ay ramdam na ramdam mo na talaga. Kaso yun nga lang ang matindi rin kasi dito, pagdating kasi sa paghahanap ng saddle ay may pagka-trial and error and mas mahirap maghanap ng kumbaga masyado siyang matiltel kung ikukumpara sa handlebar. And ayun, kung masyado kang maselan, medyo magastos talaga yung itong bagay na to eh. And ako personally, meaning ko, yung ginagamit ko kasing saddle is based sa nararamdaman ko, parang hindi pa rin yun yung pinaka the best eh. Although yung ginagamit ko ngayon is yun na yung pinaka okay kumpara dun sa mga dati kong nagamit, pero generally hindi pa rin talaga. Eh syempre hindi naman ganun karami yung pera ko para alam mo yun, bibili tapos tapon lang pag hindi bagay. Kaya ayun, tiyaga-tiyaga lang muna. Now, maganda naman dito, hindi mo naman mahanap din yung magandang saddle para sa'yo dun sa mga mamahaling mga saddle. Dahil usually yung mga saddle kaya lang naman nagmamahal yan is dahil dun sa quality ng paggagawa. Wala naman yan dun sa dun sa may shape eh. Kasi kung shape lang din ang usapan baka nga yung pinakamurang saddle na mabili mo, yun pa yung bagay para sa'yo eh. Baka lang. Pero yun, basta mahanap mo lang talaga yung tamang saddle para sa'yo, napakalaking ginhawa niyan.